Gubat ng walang balikni. Sa pinakapusod ng Cebu, may isang kagubatang hindi minamarkahan sa mga mapa, ang gubat ng walang balik. Isang lugar na kinatatakutan, binabalot ng mga alamat ng mga nawawala at hindi na muling natatagpuan. Ayon sa matatanda, ang sinumang pumasok doon ay hindi nalalabas o kung makalabas man, hindi na sila tao. Noong 1987, isang grupo ng 5, sina Lando, Elsa, Ramon, Tessa, at Jomar, ang nagpasyang magcamping sa kabundukan malapit sa San Lorenzo. Naging usapan nila ang kagubatang iyon, isang hamon ng tapang na hindi nila alam ay magiging sumpa. Walang multo, sigaw ni Lando, ang pinakamatapang o pinakapabaya sa grupo. Baka may treasure pa sa loob niyan. Hindi pinansin ng grupo ang babala ng isang matandang aeta sa paanan ng bundok. Huwag kayong papasok sa gubat na yon, bulong ng matanda, namumula ang mga mata sa takot. May mga bagay doon na hindi dapat ginagambala. Ngunit hindi sila nakinig. Tumawa lang si Lando, sabay hakbang papasok sa kabubatan. Pagkapasok pa lang nila, nag-iba ang paligid. Ang hangin ay malamig, parang humihila sa balat. Walang ingay ng mga ibon, walang kuliglig, tanging kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga puno, matataas at baluktot, parang mga kamay na sumasakal sa langit. Parang hindi tayo gumagalaw, bulong ni Elsa, nanginginig. Kanina pa sila naglalakad, ngunit tila paikot-ikot lang ang daan. Hanggang sa nakita nila ito, isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. May bahay dito, tanong ni Ramon, nakakunot ang noo. Ang kubo ay luma, sira-sira, pero may kakaiba, may mga pulang marka sa mga dingding, parang mga kuko na malalim ang pagkakabaon. At sa pinto, may nakaukit na simbolo, isang mata na may luha ng dugo. Pasok tayo, bulong ni Lando, ngiting aso. Pagpasok nila, bumungad ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. Sa gitna ng kubo, may isang altar, may itim na garapon sa ibabaw, pinapalibutan ng mga patay na ibon at bulok na bulaklak. Lando, wag, bulong ni Tessa, nanginginig. Ngunit parang may humihila kay Lando. Dinampot niya ang garapon. Nang oras na mahawakan niya ito, biglang bumagsak ang pinto at sumara ng mag-isa. Ang katahimikan ay parang mabigat na kumot. Walang makapagsalita. Tapos dumating ang unang babala. Bakit kayo nandito? Isang paos na boses, parang galing sa ilalim ng lupa, umalingaw-ngaw sa kabuuan ng kubo. May tao, tanong ni Jomar, nanginginig. Hindi kayo dapat nandito. Mula sa dingding ng kubo, unti-unting lumabas ang mga marka ng kamay, hindi normal na kamay. Mahahaba ang mga daliri, matatalas ang mga kuko. Parang buhay ang kahoy, gumagapang ang mga ugat sa sahig. Si Elsa nagsimula ng umiyak. Tara na please, Ngunit bago pa sila makagalaw, narinig nila ang kaluskos sa labas, mabigat, mabagal parang mga paa ng hayop, ngunit mas malaki. Gusto nila kayong makilala. Ang bintana ng kubo ay nagkalamat at sa labas nito, may nakita silang mga anino. Hindi tao. Matatangkad, payat at may mahahabang leg. Ang kanilang mga mata, mapuputi, walang balintataw, pero parang sumisilip sa kaluluwa. Tangina, ano yon? Bulong ni Ramon, nanlalamig. Nagsimula ang mga kalmot sa dingding. Gasgas. Kaluskos. Papalapit. Buksan niyo ang pinto, palabasin niyo kami. Mula sa sahig, lumalabas ang itim na likido, malagkit, parang dugo, ngunit mas mabaho, mas madilim. Umakyat ito sa mga paa nila, parang gustong hilahin pababa. Si Lando, biglang nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi nila maintindihan, matandang Tagalog, malalim, parang orasyon. Puting-puta ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang mangisay. Lando! Tama na, sigaw ni Tessa, hinahawakang mahigpit ang kaibigan. Ngunit parang wala na siya sa sarili. Ang kubo'y parang humihinga, lumolobo, parang isang nabubuhay na nilalang. Tapos bumukas bigla ang pinto. Pero ang nakita nila sa labas ay hindi kagubatan. Ang labas ng kubo ay naging isang bangin ng kadiliman. Walang lupa, walang hangin, isang walang katapusang hukay ng dilim.
At mula roon, may sumungaw na kamay, kulay uling, mahaba ang kuko, nanginginig sa galit at uhaw sa dugo. Sumama kayon. Isang boses na bumulong sa kanilang mga tainga, malamig na parang patay na hangin. Hindi nila alam kung paano, pero nakatakbo sila palabas ng kubo. Hindi alintana ang mga galos, sugat, at tinik na humihiwa sa kanilang mga balat. Pagdating nila sa bayan, walang makapagsalita. Nanginginig, namumutla, at may mga kalmot sa buong katawan. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Kinabukasan, isang matandang aeta ang muling lumapit sa kanila, mahina ang boses ngunit puno ng pangamba. Sinabi ko sa inyo ang gubat ng walang balik ay may bantay. Ngayon alam nila kung nasaan kayo. Mula noon, gabi-gabi, sa tuwing kabilugan ng buwan, naririnig nila ang kaluskos sa labas ng kanilang mga bahay. Mabagal. Mabigat. At sa kadiliman, sa likod ng mga bintana, may mga matang mapuputi na nanonood nag-aabang. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel, at i-hit ang notification bell.